Kataganang Buhay, Nobyembre 2025. Mapalad ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Kamakailan, isang institusyon ng pananaliksik na itinatag ng 3 universidad sa Italy ang nag-ulat na higit sa 1 milyong pagpapahayag ng poot o hate messages ang naipost sa internet sa isang taon. Ang mga mensahe ng pagkapuot sa mga dayuhan, sa mga Hudyo at lalo na sa mga kababaihan ay lalong nagiging marahas. Siyempre hindi natin maaaring lahatin ang mga tao, ngunit karamihan sa atin ay nakararanas ng mga palaaway na ugali, insulto at salungatan sa ating mga pamilya o sa trabaho o sa sports o at iba pa na naghahati sa atin at nagpapahina sa pagkakaisa sa lipunan. Kasalukuyang may 56 na armadong labanan sa buong mundo, ang pinakamalaki mula noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagreresulta sa malaking bilang ng mga sibilyang nasasawi. Sa sitwasyong ito, ang mga salita ni Jesus na pumupukaw sa ating pag-iisip ay mas totoo at makapangyarihan. Mapalad ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Bawat bansa at bawat tao ay nakadarama ng matinding paghahangad sa kapayapaan, pagkakasundo at pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng ating mga pagsisikap at kabutihang loob, pagkatapos ng libo-libong taon ng kasaysayan, hindi pa rin natin nakakamit ang matatag at pangmatagalang kapayapaan. Dumating si Jesus upang magdala sa atin ng kapayapaan. Ang kapayapaang ito, aniya, ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Dahil hindi lamang ito kawalan ng digmaan, alitan, pagkakabahabahagi at trauma. Ang kanyang kapayapaan ay sumasaklaw sa lahat ng mga bagay na ito. Ito ay higit pa. Ito ang kaganapan ng buhay at kagalakan. Ito ang kaligtasan ng buong tao. Ito ay kalayaan. Ito ay katarungan at pagkakapatiran sa lahat ng mga tao batay sa pag-ibig. Ang kataganang buhay sa buwang ito ay ang ikapitong mapalad na nasa simula ng pangangaral sa bundok. Bumaling si Jesus na konkretong pagpapahayag ng lahat ng mga mapalad sa kanyang mga alagad upang turuan sila. Kapansin-pansin na ang 8 mapalad ay binuo para sa maramihan. Pinapahiwatig nito na hindi ang mga individual na saloobin o kabutihang asal ang binibigyang diin, kundi ang kabuuan ng mga tamang pag-uugali na isinasagawa ng isang grupo. Mapalad ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sino ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan? Itong mapalad ang pinakaaktibo at malinaw na humihingi ng konkretong pagsisikap. Ang mga salita ay katulad ng sa unang talata ng Biblia na tumutukoy sa paglikha at ang mga ito'y nagpapahiwatig ng pagkukusa at kasipagan. Ang pag-ibig ay likas na malikhain at hinahangad ang pagkakasundo kahit ano pa ang hingin nito. Ang mga natuto ng sining ng kapayapaan at nagsasagawa nito ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Alam nila na walang pagkakasundo kung walang pag-aalay ng buhay. At ang kapayapaan ay dapat laging hanapin kahit saan. Hindi ito isang personal na gawain na bunga ng sariling kakayahan, ngunit isang pagpapakilala ng biyayang natanggap mula kay Kristo, na siyang ating kapayapaan at ginawa tayong mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga tagapagtaguyod ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos.
Kaya paano natin isasabuhay ang mga salitang ito? Una sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng tunay na pag-ibig sa lahat ng dako. Mamagitan kapag nanganganib ang kapayapaan sa ating paligid. Kung minsan, kailangan lamang na makinig ng buong pagmamahal at atensyon sa mga nag-aaway upang makahanap ng solusyon. Higit pa rito, inihiling nito na huwag tayong tumigil hanggat hindi nagkakaroon ng paghilom ang mga nasirang ugnayan na ang sanhi kadalas ay mga walang kwentang bagay. Marahil, maaari tayong magpasimula ng mga aktibidad sa ating mga grupo, samahan o parokya upang itaas ang kamalayan sa pangangailangan ng kapayapaan. Mayroong napakaraming mga panukala sa buong mundo, malaki man o maliit, na nakatuon dito. Mga martsa, konsyerto, pagpupulong at voluntaryong gawain na nagpapakilos sa isang agos ng kabutihang loob na bumubuo ng kapayapaan. Mayroon ding mga programa sa edukasyong pangkapayapaan tulad ng Living Peace. Sa ngayon, mahigit 2 milyong kabataan at matatanda sa mahigit na 2,600 paaralan at grupo sa 5 kontinente ay bahagi ng mga inisyatibang ito. Kabilang dito ang paglulunsad ng Peace Dice, bunga ng sining ng pagmamahal ni Chiara Lubich, na may nakasulat na mga salita sa bawat panig upang tumulong sa pagbuo ng mapayapang ugnayan at ang pandaigdigang time out o ilang sandali ng katahimikan, pagninilay o panalangin para sa kapayapaan tuwing 12:00 ng tanghali araw-araw.